Salamat po, Amang Diyos, sa umagang ito, sa inyong pagbigay sa amin ng pusong naghahanap ng katotohanan. Salamat po dahil dinala niyo po kami sa lugaran na ito upang magkaroon po kami ng kaaliwan, kalakasan, at kaligayahan sa pamamagitan ng inyong salita at banal na fellowship na kasama po yung mga kapatiran. Nagkaraang linggo, naidaos po namin ang Bible Seminar sa inyong pangalan. Narinig po namin kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Panginoon sa amin. Kung paano napatunayan ang pag-ibig mo sa amin doon sa cross ni Hesus Kristo. Hindi po namin maipaliwanag kung gaano kalaki yung aming pusong nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Nawa ipakita po namin ang aming pusong nagpapasalamat sa inyong pag-ibig sa aming natitirang panahon sa mundong ito sa pamamagitan ng panatili sa iglesia at paglago sa pananampalataya. Sa umagang ito, Panginoon, nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong banal na salita. Kayo lamang po magturo sa bawat isa sa amin at gumabay sa puso at isip ng mga kapatiran dito. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po, Panginoon, tumulong sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, Titus chapter 2. So, buksan po natin ang ating Biblia. Titus chapter 2. Verse 11. Okay po, chapter 2, verse 11 hanggang 14. So, magsalitan po tayo sa ating pagbabasa, Titus chapter 2, verse 11 hanggang 14. So, ako muna, tapos kayo. Alternatively po tayo sa ating pagbabasa. Verse 11. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Dapat sabay-sabay. So, verse 13, habang hinihintay natin ang magpalat na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Okay po, salamat. So, ang mahalaga po yung pagkakaisa. Kahit anumang gawain, kahit anumang ginagawa po natin, ang mahalaga po ay makaisa. Yung sabay. So, yun po yung kalooban ng Diyos. So, nagkaraan linggo, from Monday to Friday,
na naganap po natin ng Bible Seminar sa pangalan ng Panginoon. Sa daming mga gawain sa buhay natin, may gawain sa family, may gawain sa trabaho. So, ano po ang pinakamahalagang gawain sa buhay po natin? Gawain ng Diyos. Kung may gawain ng Diyos, so doon po, ang focus po ng Diyos ay nandoon na sa gawain ng Diyos. Yun po yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi po, tuwing may schedule po tayo ng Bible Seminar, hindi po natin alam kung sino ang maimbitahan po natin, kung sino ang mag-a-attend sa Bible Seminar. So, sa experience ko po, sa lahat po ng Bible Seminar, so may kalooban ng Diyos. Sa mga kapatid, minsan sa mga kapatiran, hindi ko inaasahan na itong brother or sister ay tuloy-tuloy umattend sa itong Bible Seminar. So dati medyo inactive or minsan na nagche-church, kaya hindi po inaasahan na yung brother na ito o sister na ito ay uma-attend sa Bible Seminar tuloy-tuloy. Pero meron pong ganong mga kapatiran na bumabangon sa kanilang Christian living sa Bible Seminar ito. Siguro, kumilos ang Diyos sa puso ng mga kapatiran. Kaya binibigyan sila ng pusong anong kusang loob na sasama ako sa itong Bible Seminar. Tapos bumabangon po sila, revival, bumabangon po sila sa kanilang pamumuhay Kristiyano. May kalooban ng Diyos doon. Tapos sa mga ininbitahan po natin sa Bible Seminar, so di ba sa tagal na invitation sa kanila, so minsan pakot po tayo o parang gustong sumuko tayo sa ating pag-imbita sa kanila. Kaya pag matagal na ayaw nila umattend, so parang unti-unti nawawala yung mga gana sa evangelism. So, ganun pa man, sa ating patuloy na pag-imbita sa mga mahal po natin sa buhay, so may panahon na meron silang kusang loob o sumasama po sila sa itong Bible Seminar. So hindi din po natin inaasahan. Sa tagal na prayer, so minsan nanghihina po tayo sa ating prayer. So parang mahirap yata itong tao na makasama sa Bible Seminar, matigas yung ulo. So pero sa ating patuloy na prayer o pag-imbitasyon sa kanila, so meron din po uma-attend. May kalooban ng Diyos para sa kanila. May timing po. Yun po yung panahon ng Diyos. Yun po yung timing, God's timing. Hindi po natin alam kung ano po yung paraan ng Diyos. Hindi po natin alam kung ano ang panahon ng Diyos. So, anong ginawa po natin? Basta tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga ginagawa, mga itong Bible Seminar. So, siyempre, pagod po tayo. Tapos, malaking yung 1 week na pagtadalo sa ganitong gawain, gabi-gabi, hindi po madaling gawin. Yung oras, tapos yung mga expenses. Di ba, kapag Grand Bible Seminar tayo, so malaking expenses sa church, malaking gastos sa diesel, sa pagkain. Kaya, kung yun lang inisip po natin, yung mga budget o yung oras, yung time, panahon, so mahirap mag-schedule ng Bible Seminar. So, kailangan pa ba? Bakit kailangan
ganun kadaming Bible seminar. Alam natin yung Bible seminar, pero bakit kailangan pa? Pero sa experience po natin, may kalooban ng Diyos sa bawat Bible seminar. Sana, mas maraming Bible seminar isa-schedule po natin sana. Sa lahat ng Bible seminar, so may bagong ligtas, tapos may kapatiran na bumabangon sa kanilang Christian living. Pero dahil sa limitation ng oras natin o budget po natin, yung Grand Bible Seminar, ilan pong beses, alam nyo po, sa isang taon, Grand Bible Seminar? So, pagkasama po yung summary, 4 po yung Grand Bible Seminar po natin, isang taon. Mga every 3 months, ganun po. So, before summer retreat and vacation, tapos itong September, tapos November, mga December, yung last. Okay? Kaya meron po tayong isa pang Grand Bible Seminar sa katapusan ng November. So, kung mayroon po tayong mga schedule, so kailangan po natin i-adjust. Kung meron po tayong Bible Seminar o Grand Bible Seminar, kailangan po natin i-adjust yung ating schedule sa school o trabaho o yung ating mga gawain sa school. So hangga't maaari po para mag-focus po tayo sa Grand Bible Seminar. Kahit wala po tayong maimbitahan sa Bible Seminar, yung ating presensya ay malaking prayer para sa mga baguhan, para sa mga bagong ligtas. Yung ating presensya po ay malaking tulong. Kaya, salamat po sa mga kapatiran na nagsakripisyo para sa nagkaraan Bible Seminar. Salamat din po sa mga kasama ng mga kapatiran sa nagkaraan Bible Seminar. So dahil sa sakripisyo po natin, so meron pong mga bagong kaluluwa na ligtas. Meron din pong kapatiran na bumangon sa kanilang Christian life. So ngayon po, mag-review po tayo ng konti tungkol sa kaligtasan. Tapos, pag-aralan po natin kung ano ang basic, kung ano po yung basic kailangan sa ating Christian living. So, verse 11, dito chapter 2, verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. So nagpakita. So, nagpakita ang biyaya ng Diyos. So, kailan po nagpakita ang biyaya ng Diyos? Doon po sa cross ni Jesus Cristo. Doon po sa sakripisyo ni Jesus Cristo, nagpakita ang biyaya ng Diyos. So, ang mahalaga po sa ating kaligtasan ay dalawang yung words, ito po yung keyword, grace, biyaya, tapos faith. So, naalala niyo po ba yung salitang biyaya? Yung biyaya po, ito po yung ginawa ng Diyos. Ito po yung ginawa ng Diyos para sa atin. Biyaya. Kaya naalala niyo po ba yung dalawang workers? Yung worker A, nagtrabaho siya ng masipag at binigyan siya ng salary. Yung salary po ay biyaya o hindi? Yung salary hindi po biyaya. Okay? Kapalit siya ng trabaho niya. Kapalit ng trabaho. Okay? Hindi po siya biyaya. Kaya may karapatan. May karapatan. Pero yung isa pang worker na hindi nakapasok dahil sa sakit, nasa bahay lang, pero
binigyan din siya ng salary. Binigyan siya ng sahod, 10K. Okay? Kahit hindi siya nagtrabaho. Ano po, biyaya po ba ito? Hindi? Biyaya. Yung itong salary, yung sahod, 10K, ay hindi po galing sa trabaho niya. Saan galing po itong 10K? Galing sa puso ni boss. Ano po yung nasa puso ni boss? Naawa. Nung nakita niya na yung sitwasyon ng itong worker, walang pagkain, walang pangbili ng gamot, kaya yung mga bata, kawawa. Okay? Nung nakita ng boss na yung sitwasyon ng itong worker ay kawawa. So doon po, naawa ang boss sa kanya, kaya kahit hindi siya nagtrabaho, kahit hindi siya karapat-dapat sa sahod, pero binigyan unconditionally, walang condition. Okay? Sa biyaya po, walang condition. Sa biyaya, walang condition. Kahit masama ka. Ganun po yung biyaya ng Diyos sa atin. Hindi po tayo nagtrabaho. Hindi po tayo gumawa ng mabuti. Hindi tayo gumawa ng mabuti. So, ipinanganak tayong makasalanan. Lahat uri ng kasalanan ay ginagawa natin. Sa gawa, sa puso, sa isip. Kaya hindi po tayo nararapat sa langit. So, lahat ng bisyo na sa akin. Okay? Di ba, yung salitang bisyo ay wala sa Korea. Yung salitang bisyo. Dito lang narinig ko yung salitang bisyo. Ano po yung ibig sabihin ng bisyo? Ano po yung nasa bisyo? Pag-inom. Tapos, paninigarilyo. Tapos, magsusugal. So, ganito yung mga, meron po ba? Yung babaero. Meron din lalakero? Meron din. Yung alag, yung paninigarilyo, saka yung mga sugay, lalaki, babae. Okay? Bisyo po yan, bisyo. So, narinig ko po sa testimony ng mga kapatiran, lalo yung mga brothers. Pastor, lahat ng mga bisyo nasa akin. Lahat ng bisyo nasa akin. Bakit ganun po yung mga dating buhay? Dahil hindi pa po nila alam yung katotohanan. Hindi pa po nila alam yung katotohanan. Ano po yung katotohanan? Namatay si Jesus para din sa kanila. Kung ako po ay si Jesus, ayaw ko mamatay para sa kanila. Kung ako po si Jesus, ayaw ko talaga mamatay para sa kanila. Okay? Kasi masama, lahat ng mga kasalanan na sa kanya, ayaw magsisi, nag-iinom pa din hanggang ngayon. So, malayo pa rin yung kanya. Wala silang pakialam sa Bible. Mga gusto lang mag-enjoy sa buhay. Walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Nakafocus lang sa mga makalupang bagay. Walang pakialam sa langit. Kaya kung ako po si Jesus, ay ayaw mag-sacrifice para sa ganong mga tao. Matigas yung ulo. Parang gustong sabihin, bahala ka sa buhay mo. Kung gano'n yung mga katigasan sa puso mo, bahala ka. Wala akong pakialam sa iyo. Pagod na ako sa iyo. Matagal na ako naghintay. Ganun pa rin? So, sumuko ako sa iyo. Suko. Give up ako sa iyo. Yun po yung pag-ibig ng tao. Conditional po yan, conditional. Kung maayos ka, sige, tatanggapin kita. Pero kung hindi maayos, kung matigas pa rin yung ulo mo, so ayaw ko din. Conditional po yan, conditional. Hindi po yung biyaya.
Yung biyaya ay unconditional. Okay? So, ito po yung amazing grace, sabi sa hymnal, Amazing Grace. How sweet that sound. Amazing. Bakit amazing grace? Kahit ganito ang buhay ko, kahit ganito yung kalagayan ko, hamak ako, isang hamak na tao ako. Okay? Wala akong anumang ipagmalaki. Puro kasalanan lang ginagawa. Okay? Kaya disqualify ako, disqualify. Ganun pa man, si Jesus ay namatay para sa akin. So, minahal pa rin niya ako, tapos tinubos niya lahat ng kasalanan ko. Ganun pa man. Kahit ganito yung kalagayan ko. Hindi ako tinatanggap ng tao, pero tinanggap ng Diyos ako. Okay? Niyakap niya ako. So, paano natin malaman? Tingnan natin yung cross. Yung cross ni Jesus Cristo, yun po yung patunayan. Doon po sa cross ni Jesus Cristo, nakita po natin sa Friday, yung Passion of Christ. Okay? So, nilatigo siya, binukpok siya, nilatigo siya, yung buong katawan ni Jesus Cristo ay napunit, dumanak po yung kanyang dugo, para kanino? Para sa mababait? Hindi po, para sa isang masamang tao katulad ko. Para sa isang masamang tao, maruming tao na katulad ko. Okay? Kahit nasa akin lahat ng bisyo, pero namatay siya para sa akin. Yun po yung amazing grace. Amazing grace. Walang condition. Kaya unconditional forgiveness. Tapos, ano pa po yung amazing? Eternal. Eternal redemption. Yung future sin, so hindi pa nangyari future sin. Kung tayo po ang nagbibigay ng kaligtasan, so, yung future sin ay baka babalik ka sa bisyo. So ngayon, okay na. Pero baka babalik ka sa dating pamumuhay, dating bisyo, future. Depende. Okay? Kaya kung bumalik ka sa dating bisyo, babalik ko ulit yung salvation mo. Ika-cancel ko yung kaligtasan mo. Kung ako po, ganun po yung gagawin ko. Depende, titingnan ko yung kalagayan mo. Yung pamumuhay ko, obserbahan ko mabuti. Kung maayos, okay, yung tuloy-tuloy yung salvation. Pero kung hindi maayos yung pamumuhay mo, kung walang changes, kung nasa bisyo pa, ika-cancel yung kaligtasan. Ganun po yung gagawin ko kung ako po ang magbibigay ng kaligtasan. Okay? Titingnan ko mabuti, ingat ka, baka mawala yung kaligtasan mo. Pero yung salvation, kaligtasan ng Panginoon ay wala po. Eternal. Pati yung future sin, natubos na rin, na patawad na rin. Okay? Amazing grace po ito. Iba po ito sa pag-ibig ng tao. Yung pag-ibig ng tao ay conditional. Tama po? Yung pag-ibig ng tao, conditional. Okay? Kung maganda, kung maayos yung condition mo, so tatanggapin kita. Pero kung hindi, tapos yung pag-ibig ng tao ay hindi eternal. Madalas po, sumusuko tayo o nagsasawa tayo, pagod. Hangganan, ay hanggang dito lang, pagod na ako. Bakit walang changes? Hanggang kailan? Ganito. Yung pag-ibig ng tao may hangganan. May hangganan. May limitasyon. Pero pag-ibig ng Diyos ay walang hanggang redemption.
Kaya ibang level po yan. Pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng tao ay ibang level. Yung pag-ibig na tinanggap natin sa Diyos ay ganitong pag-ibig. Okay? Kaya dakilang pag-ibig, eternal yung love, yung walang hanggang pag-ibig. Kaya ito po yung biyaya ng Diyos, ginawa ng Diyos para sa atin. Ito po yung nangyari sa cross. Okay? Kailan po? 2023 years ago. Nangyari. Ito po yung ginawa ng Diyos. Wala pa tayo noon, tama po? Wala po tayo noon. Pero namatay si Jesus para sa akin. Lahat ng kasalanan, pati future sin, ay napatawat na at natubos na. Biyaya. Ito ang dapat mangyari sa mga tao. Okay? Yung biyaya ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Tama po ba? So, verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos, doon sa cross, nagpakita ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Kristo. Nagpakita na. Yun po ang nagtadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yung biyaya ng Diyos ay para sa lahat ng tao. So, pumunta po tayo sa unang Juan, chapter 2, verse 2. Kaya yung mga nalilito, yung mga baguhan na nalilito pa, so paano yung future sin? Kapag nagagawa ko ng kasalanan, baka sa impyerno ako. Siguro ganun pa rin, kung hindi pa sure, kung hindi pa malinaw yung pagkaunawa mo, ganun pa din. Kapag nakagawa ko ng kasalanan bukas, ay baka impyerno ako. Kasi ganun po yung pagtuturo ng ibang religion. Kung hindi ka gumawa ng mabuti, sa impyerno ka. Kung hindi ka mangumpisal, sa impyerno ka. Kaya mag-ingat ka. Magbantay ka ng kaligtasan mo ng mabuti. Baka mawawala yan. So, hindi pa sila naligtas. Hindi pa nila naintindihan. So, chapter 2, verse 2. Unang Juan, chapter 2, verse 2. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong salibutan. Hindi lamang para sa mga believers, hindi lamang para sa mga mababait, hindi lamang para sa mga qualified, hindi lamang para sa mga walang bisyo, kundi para din sa kasalanan ng may bisyo. Tama po? Kundi para din sa kasalanan ng lasinggero, sabungero, babaero. Tama po ba? Ito po yung biyaya ng Diyos. Para sa lahat. Para sa lahat. Dahil ang Diyos po ang lumikha sa ating lahat. Okay? Kung 'di ba sa mga anak ninyo, 10 anak. Sino po yung minamahal po ninyo? Yung mga masusurin lang, minamahal? Yung mga pasaway na anak? Okay? Walang pakialam? Wala pong ganong magulang. Kahit makulit, kahit pasaway, kahit may bisyo, yung magulang, mahal pa din sila ng magulang. Pag may bisyo, hindi na sila minamahal ng magulang? Paano yung mga nanay, tatay dito? Yung mga sa mga anak na may bisyo, hindi na sila minamahal? Minamahal pa din. Yun po yung pag-ibig.
Yung pag-ibig po, yung tunay na pag-ibig ay dapat ganon. Dapat walang condition, tapos hanggang ngayon lang minamahal o hanggang mamatay minamahal? O hanggang mamatay minamahal. Dapat eternal. Yan po yung tunay na pag-ibig. Ganun pa minsan, di ba, pagutin po kayo sa mga pasaway na anak. Kung tuloy-tuloy, walang change sa buhay. Parang gustong sumuko. Dahil tao po tayo. Hindi perfecto po yung ating pag-ibig. Kahit malapit po yung pag-ibig ng magulang sa pag-ibig ng Diyos, pero may limitasyon minsan. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay perfectong pag-ibig. So yun po yung napatunayan sa cross. Para din sa kasalanan ng buong salibutan. So, dito po sa cross, so, konti pang ano po. Dito po sa cross, ano po yung nangyari? Okay. Namatay si Jesus. Okay. Dito po sa cross, nakikita po natin dalawang bagay. Ano po yung dalawang katangian ng Diyos? Dalawang katangian ng Diyos. Ano po ito? So, pag-ibig, tapos, justice, okay? Hustisya. Yung kaligtasan po, hindi lamang sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay? Dito sa cross, doon sa cross ni Jesus, hindi lamang pag-ibig natupad, pati yung hustisya ng Diyos ay natupad dito. Okay. Ulitin ko po, doon sa cross ni Jesus Cristo, nung namatay si Jesus Cristo, hindi lamang pag-ibig ang natupad, pati yung hustisya ng Diyos ay natupad. Okay. So, paano natupad po yung hustisya ng Diyos? Hustisya, anong sinasabi ng hustisya ng Diyos tungkol sa ating kasalanan? So, paghukom, di ba? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dapat mamatay. Yun po yung sabi ng hustisya. Kung may kasalanan, dapat mamatay. Yun po yung dapat mangyari para makapunta, para mapatawad yung ating kasalanan. Kaya dito sa cross, meron pong namatay. So, meron pong namatay, may namatay na. Namatay. May namatay na. Nabayaran na yung ating kasalanan. Dumanak na yung dugo. Ito, hustisya ay natupad. May namatay na. Pero ano po yung pag-ibig ng Diyos? Sino po ang namatay? So, Panginoon ay namatay, hindi ako. Dapat ako ang namatay. Okay. Pero Panginoon, si Jesus Cristo ay namatay sa halip na ako. Sa halip na ako, yun po yung pag-ibig ng Diyos. So, naintindihan po ba? Dapat ako ang mamatay dahil ako po ang nakasala. Ako ang makasalanan. Pero si Panginoon Jesus Cristo ay namatay sa halip. Okay? Ito po yung napakahalaga, sa halip na ako. Okay? In my place. Okay? Si Jesus died in my place. Died ay hustisya. Died. Pero in my place, si Jesus. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. Bakit maraming tao nalilito sa pagdating sa kaligtasan?
Akala po nila kailangan paghingi ng tawad. Pag humingi ng tawad, so yun doon na mapatawad yung kasalanan ko. Mali po yun. Ito po yung kailangan para mapatawad yung kasalanan po natin. Bayad. Kabayaran ng ating kasalanan dapat bayaran. So, balik po tayo sa, pumunta po tayo sa Efeso chapter 2. Verse 8. Efeso chapter 2 verse 8, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. So, sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung faith, ito po ay nangyari sa atin, faith. Yung biyaya, ito po yung trabaho ng Panginoon. Yung faith, ito po yung trabaho natin. Okay? Ulitin ko po, by grace. Okay? Ito po yung trabaho ng Diyos. Tapos na ito. Yung biyaya ng Diyos ay tapos na. Ginawa niya ito, natupad niya ito doon sa cross. Tapos na po yan. Matagal na po, 2,000 years ago. Natupat na po yung biyaya ng Diyos, napatunayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung trabaho po natin, ano po yung trabaho natin? Pananampalataya ay dapat mangyari sa atin. Okay? Faith. So, by grace, through faith. Yung faith po, parang ito po ay daan. Okay? Ito po yung parang, ito po yung way, yung daanan, ito po ay parang daanan ng biyaya. Okay? So, daanan. Ito po yung parang wire. Okay? Ito po yung parang pipe. Okay? Parang tubo. Pagputol na po yung wire, so, pwede dumating yung kuryente? Pagputol na po yung wire, pwede dumating yung kuryente? Hindi pwede. Okay? Kaya kapag nawawala yung kuryente po dito, okay, so, chine-check po ng mga brothers, bakit, yung dahilan. Okay? So, mari, brown out. Brown out. Kung brown out po, so, hindi lamang dito, pati lahat dito ay walang kuryente. Wala tayong magagawa, hintay lang. Ibig sabihin, walang grace, walang biyaya. Kaya walang magagawa. Pero minsan, yung ibang bahay may kuryente, dito lang wala. Anong ibig sabihin? So, hindi brown out. Hindi brown out. Yung bahay sa harap, may kuryente na. Yung ibang paligid, may kuryente. Dito lang wala. Anong ibig sabihin? Saan may problema? Wire, problema, wire. Kaya chinek po nila, minsan putol na yung wire. Nandiyan na po yung biyaya, pero bakit hindi dumating sa akin yung biyaya? Ito ay problema. Wire, putol. Kaya,
yung kaligtasan po, parang walang problema dito, tapos na ito. Kaya bakit maraming tao ay hindi naligtas? Dahil hindi pa dumating sa kanila yung faith. Hindi pa dumating sa kanila yung faith. Dahil may problema sa wire, minsan sira yung switch, hindi pa nabuksan yung switch. Madali lang, di ba? Madaling gawin, switch. On. So, buksan mo yung ilaw. So, bakit maraming tao po ay nadilim pa yung kanilang puso? So, may kuryente na, may kuryente. Pero bakit hindi pa dumating sa kanila yung kuryente? Madilim. Dahil patay yung switch. Nakapatay pa yung kanilang switch. Para mailaw, anong dapat gawin? Buksan yung ilaw, buksan yung switch. Nasaan yung switch? Nasa inyong puso. Faith comes by hearing. Ito po, paano ito dumating sa atin? Ano po yung kailangan para dumating po yung faith sa atin? Roma chapter 10 verse 17. So, Roma chapter 10 verse 17. So, Roma chapter 10 verse 17. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkikinig, at ang pagkikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Malinaw na po dito. Pananampalataya, saan galing? Pagkikinig, hindi po galing sa mga pagsisikap. Huwag po kayo, huminto po kayo sa sariling mga trabaho. Yung trabaho po, trabaho ng Diyos ay tapos na. Yung biyaya ng Diyos ay natupat na doon sa cross. Kaya sabi ni Jesus po, bago po siya namatay, it is finished. Yung trabaho ko, tapos na yung trabaho ko. Lahat ng kasalanan ng buong salibutan ay natubos na, nabayaran na sa pamamagitan ng dugo. It is finished. Kaya mula noong namatay si Jesus, hanggang ngayon po, yung magandang balitang ito tungkol sa kamatayan ni Jesus Kristo ay ipinapahayag ngayon sa buong mundo para makarating po sa kanila yung kuryente. Kaya inilalagay yung poste, yung wire, para may kuryente sa kanila. Alam mo, itong Biblia, may Tagalog Bible. Okay? Ito po yung tubo. Ito po yung wire. So, dinala po dito ng Diyos sa inyong harapan para mabuksan po natin itong Biblia, para malaman po natin kung ano po ang nangyari doon sa cross, kung ano ang ginawa ni Jesus. Ito pala yung ginawa ni Jesus para sa akin. Salamat po. Dumating na sa iyo ang kuryente. Nakuryente na. Pag makuryente, ano mangyari? May naramdaman, di ba? Malinaw na. Dumating na yung kuryente dito. Kaya mabuksan yung ilaw, electric fan. May nangyayari. May nangyayari. Kung brownout pa, madilim pa, walang nangyayari. Madilim pa yung puso mo, isip mo, walang pag-asa, walang saya. Okay. Kaya naghanap-hanap ng ibang kaligayahan sa mundo. Sa alak, sa mga bisyo, sa ibang mga bagay. Dahil madilim pa. Alam mo ba kung sino po yung kakasala? Yung mga masasaya, hindi po sila nakakasala. Yung mga masaya, hindi po sila nakakasala. Yung mga walang kontento sa buhay. Yung mga walang kontento sa buhay. Yung mga hindi pa na
sisiyahan, nakokontento sa buhay. Hinahanap nila yung kaligayahan. Dahil hinahanap nila yung kaligayahan sa lupa, sa alak. So, di ba yung mga nag-aalak habang naglasing, masaya po o hindi? Mga tatay, sa experience po ninyo dati, pag lasing po kayo, masaya? Masaya. Parang wala nang problema. Matapang. Dati, sa normal, tahimik. Walang nagsasalita, tahimik. Pero pag nagiinom, lasing, so madaldal na. Matapang, sumisigaw, kumakanta, masaya. Pero kinabukasan, masaya pa din? Masakit yung ulo. Masakit yung ulo, masakit sa bulsa. Pag masakit yung ulo, so naghanap pa ng alak para mawala yung mga lungkot. Okay. Pero kapag isang tao po ay nakontento na po na sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, alam niyo po ba kung paano maging masaya? Kung kailan po naramdaman po yung saya o saya sa buhay? Kung isang tao po ay minamahal. Okay? Yung bata, anak, pag minamahal po sila ng magulang, tumataas po yung kanyang sariling respeto. Okay? Masaya sila. Okay? Pero kung hindi po sila, pakulang po yung pagmamahal ng magulang o ng family, so, bumababa po yung level ng self-respect. Kaya walang galang sa sarili. Pag walang galang sa sarili, anong mangyari? Kung walang galang sa sarili, so ano mang kinakain, kahit ano kinakain, kahit saan umuupo, kahit saan natutulog. Ibig sabihin, kulang po yung galang sa sarili. Ay, hamak ako. Hamak ang buhay ko. Hinahamak ako ng iba, kaya hamak ang buhay ko. Yung abang buhay. Hindi mahalaga yung buhay ko. Kaya kahit anumang pagkain, okay lang. Kahit saan matutulog ako. Hindi nag-iingat sa sariling suot, mga salita, pagsasalita, mga hitsura. Ibig sabihin, kulang po yung galang sa sarili, self-respect. Pero kapag isang tao ay minamahal ng sagana ng magulang, di ba tumataas po yung mga galang sa sarili. Mahal pala ako. Mahalaga pala ako sa magulang ko. Kaya, hindi nila kinakain mga bastang anumang pagkain. Nag-iingat po sila sa kanilang pagkain, nag-iingat sila sa kanilang mga pagsasalita, pagkilos. Pag tumanggap po tayo ng pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, di ba ganitong mga unconditional love, okay? Eternal love. Yung lumikha ng Diyos sa mundo ito ay nagmahal sa akin. Ipinakita niya yung kanyang pagmamahal doon sa cross ni Jesus Cristo. Napatunayan. Sino ba ako? Pero isinugo ng Diyos yung kanyang anak, si Jesus, at lahat ng namatay siya para sa isang hamak na tao, katulad ko. Ganun kamahal ako ng Diyos.
ganong kahalaga ako sa kanyang harapan. Yung self-respect, tumataas. Mahalaga pala ako. Hindi ako hamak. Mahalaga ako. Okay. Masaya. Nagiging masaya po sila. So, kung ganun po, nag-iingat po sa ating pagkain. Nag-iingat sa ating pananalita. Nag-iingat sa ating pagsusuot. Nag-iingat sa ating mga buhay. Okay? Dahil anak ako ng Diyos. May pride na, may pride. Anak ako ng Diyos. Kahit kamote lang pagkain ko, anak ako ng Diyos. Kahit sakong damit lang yung inusuot ko, anak ako ng Diyos. May pride po sila sa harap ng tao. Okay? Nag-iingat sa kasalanan. Yung dating bisyo, so bakit po hindi na sumasama sa sa dating bisyo? Dahil hindi na ako masaya sa dating bisyo. Yun po yung pagkilos ng Holy Spirit. Hindi na ako masaya sa dating ginagawa. Natitisot minsan pero bumabangon agad. Dahil hindi ako masaya doon. Yun po yung bagong ugali, yun po yung bagong puso, bagong pamumuhay ng isang Kristiyano. So, Roma chapter 10, verse 17, yung faith comes by hearing, verse 18. Uni sinasabi ko, hindi ba nila narinig? Talagang narinig nila. Verse 14 po, verse 14. Unit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Okay. Di ba ito yung proseso? Una, dapat may mangangaral, preacher, katulad ko. Kailangan mangangaral. Kasi kung walang pangaral, kung mangangaral, paano mapakinggan? Okay. Dapat may speaker, preacher. Okay? Kaya mula nung panahon ni Jesus, isinugo ni Jesus yung 12 disciple, saka yung mga 12 disciple ay ibang mga alagad. Kaya hanggang ngayon, palagi po, isinugo ng Diyos yung mga mangangaral para mapakinggan po nila ang Ebanghelyo. So, ito po yung kailangan. Faith comes by hearing. Kaya, ito po yung Bible seminar natin. Tama po? Bible seminar. Ito po yung Bible seminar hearing. Bakit kailangan yung Bible seminar? So, para makinig po sila. Para makinig po tayo. Dahil walang ibang paraan. Faith comes by hearing. Kaya habang nakikinig po tayo, nung naligtas po tayo, ganun din po nangyari sa atin. Habang nakikinig po tayo ng mabuti, so dumating na sa akin yung faith. Naintindihan po, naliwanagan po tayo. Nabuksan yung switch. Nabuksan po yung switch, kaya maliwanag. Dumating na sa akin yung faith. Kaya yung araw na dumating sa akin yung faith, ito ay araw ng kaligtasan. Iba-iba yung petsa. Okay? Iba po yung petsa sa mga kapatiran. The same, parehong araw na nangyari yung biyaya ng Diyos, yung araw ng kamatayan ni Jesus, doon po, natupad na po yung biyaya. Pero,
Yung araw na dumating sa atin yung faith, pananampalataya ay iba-iba. Sa akin, 1987, August 8. So, yun po yung araw na dumating sa akin yung pananampalataya. Okay. Spiritual birthday, araw ng kaligtasan. So, iba-iba sa mga kapatiran. Mga ilan po dito ay Friday. Nung Friday po yung araw na dumating sa iyo yung pananampalataya. Kaya kailangan po, remember, alalahanin po ninyo yung araw ng kaligtasan. Yun po yung pangalawang birthday mo. Pangalawang birthday. Yung unang birthday, yung birthday ng ating katawan. Pero yung pangalawang birthday, birthday ng ating spirito. Mas mahalaga po yan, spiritual birthday. Malaking celebration po nangyari sa langit. Sa langit po, walang celebration ng ating birthday ng katawan. Pero sa langit po, may celebration po ng birthday ng ating spirito. Dahil, yun po yung umpisa ng eternal life. Okay. Yung unang kapanganakan po natin sa lupa, may katapusan. Pero, yung spirito po na ipinanganak na muli sa araw ng kaligtasan ay mananatili magpakailanman. Kaya sabi nga, kapag isa lang yung birthday mo, magiging dalawa yung kamatayan mo. Pero kapag dalawa po yung birthday mo, magiging isa lang yung kamatayan mo. Yun po yung sabi ng mga Kristiyano. So, Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verse 18 po. Pakinggan ninyo ang talinghaga ng manghahasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso, ito ang naihasik sa tabing daan. Di ba may parable of sower, yung talinghaga ng manghahasik. So, 4 na lupa, di ba? 4 na lupa, tabing daan, batuhan, tinikan, at mabuting lupa. Yun po, iba-iba yung uri ng lupa. Tapos, ano po yung nangyari doon? Naihasik po yung bini doon. Yung bini ay salita ng Diyos. Bini ay salita ng Diyos, kaya faith comes by hearing. Kaya habang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, ito na po yung nangyari. Yung bini ay nahuhulog sa puso ng mga tao. Pero depende sa kanilang puso. Iba-iba yung resulta. Yung parehong bini ay nahuhulog sa puso ng mga tao, pero depende sa kanilang puso. Iba-iba yung resulta. Ito na po. Yung una, tabing dahan. Nakinig po sila, pero hindi niya ito inuunawa. Nakikinig lang, nakikinig. Umuupo lang. Umuupo, umaaten sa Bible seminar, umuupo, nakikinig. Kaya hindi natin alam kung naintindihan ba o hindi, o nakaupo lang, walang idea. Dahil ang faith nangyari sa puso. Maaari kunyaring magkikinig. Nakaupo, nakikinig. Pero hindi niya ito inuunawa. So, darating ang masama. Yung masama po ay si Satanas at aagawin ang bini. Si Satanas po ay kumikilos.
Kaya last week po, si Satanas sobrang busy sa tanawan. Dahil nandito na po yung mga kaluluwa nakikinig, nahihasig yung mga salita, bini sa mga tao. Kaya si Satanas sobrang busy, natakot siya, baka naintindihan nila yung salita ng Diyos. Kaya inaagaw po nila yung mga salita na nahulog sa puso ng mga tao. Inaagaw nila. Hindi pwede maintindihan. Kaya inaagaw po niya yung salita na nahulog. Sayang po yung bini. So marami pong dahilan bakit hindi nila naintindihan dahil matigas pa yung puso, wala pang pakialam, interes sa salita ng Diyos, sa makalupang bagay. So nasa mundo pa yung puso, maraming pangarap sa mundo, busy sa pag-aaral, busy sa trabaho, busy sa mga pamilya, maraming alalahanin sa buhay, takot na takot sila sa mga problema sa buhay. Ginagamit po yan ni Satanas, yung takot. Yung takot po ay ginagamit ni Satanas para hindi mabuksan yung ating puso. Takot, hiya, alam niyo po, yung matigas o walang pakialam, yung kawalan ng interes, yung alalahanin, takot, saka yung hiya sa mga tao. So, minsan po may taong na, di ba, sa session 4, so dapat may counseling po tayo, mga personal, 101 counseling. Pero this time, di ba, session 4, wala po tayong counseling. Session 5 lang. Bakit po? Minsan, pag na-counseling po sila sa session 4, hindi sila bumalik sa session 5. Takot sila sa counseling. Kasi wala silang ganitong experience. Kaya pag 101, kausap, takot. Kaya hindi sila bumalik sa session 5. Sayang. Kaya, ang decision ko po, sige, so wag muna sa counseling session 4. Para tuloy-tuloy muna sila hanggang session 5. Kaya session 5 lang may counseling po tayo, di ba? May dahilan. Takot. Minsan, dahil sa takot, dahil sa hiya. Okay? So, matigas yung puso. Verse 20, ang napahasik sa mga batuhan niyong nakikinig ng salita, agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Ganun hindi siya nakaugat, hindi sandali lamang tumatagal. Kapag tumating ang kapikatian o pag-uusig dahil sa salita, agad siyang natitisot. Ito po yung pangalawang lupa, batuhan. Batuhan. Mas okay siya kaysa tabing daan. Kasi tabing daan po, yung kaagad inaagaw ni Satanas yung salita. Kahit isang butil ng buto, hindi nakapasok sa lupa. Dahil sobrang tigas yung puso. Etong batuhan, mas maganda po siya compare sa tabing daan. Pero yung batuhan po, sa taas, may lupa, manipis na lupa sa taas. Pero sa ilalim ng lupa, ano po? Bato. Matigas pa rin. Kaya ang nangyari po, hindi siya nakaugat. Dahil manipis yung lupa, kaya kundi sandali lamang tumagal. Kung walang ugat po, kung walang ugat. So, sandali lang tumatagal. Tinanggap ito na may gagalakan. Mga sa una, masaya daw sila, pero hindi sila tumatagal. Okay. Bakit hindi sila tumatagal? Dahil walang ugat sa kanilang puso. Walang ugat. Di ba, pag-attend sa church, linggo-linggo, mahirap. Kasi yung araw ng linggo ay araw ng pahinga. Yung araw para sa family. Kaya may pasok bukas, kaya kailangan pahinga. Yun po yung mga natin sa dati. Yung araw ng linggo ay para sa pamilya, para sa akin.
Kaya ganitong mga gathering, regular gathering ay mahirap kung hindi po, dahil hindi pa sanay sa ganitong gawain. Tapos, di ba yung Catholic country, kapag yung mga Kristiyano, may Christian yung faith, ay inuusik ng Catholic o ng ibang mga tao na walang pakialam sa salita ng Diyos. Pag hindi na sumasama sa kanilang ginagawa, so tumatawa sila, ay ginong pare, o ginong madre, ginong pastor, pastora, tawag po nila. Tinatawanan po. So, may pag-uusik. So, hindi po madali po yung Christian life. Kaya kapag dumating na po yung kapikatian, persecution, pag-uusik, dahil sa salita, dahil sa faith, agad sila natitisot. Yan din po yung nangyari. Verse 22, ang napahasik sa mga tinikan ay yung nakikinig ng salita, unit ang kabalisahan ng salibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumakay sa kanila sa salita at yun ay nagiging walang bunga. Yung tinikan, mas okay siya kaysa batuhan. Medyo malalim po, yung medyo walang bato, natanggal na yung bato. Pero may tinik. May tinik. Nakakasakit na tinik. Yun po yung sumasakal sa salita, sa bini. Ano po yung itong tinik? Kabalisahan ng salibutan, yung worry sa buhay. Worry sa buhay. Takot sa mga problema. Okay? Nagiging worry sa pag-aaral, worry sa trabaho, worry sa hanap buhay. So yun po yung sumasakal sa salita. Yun ang nagiging walang bunga. Daya ng salibutan. Verse 23. So basahin po natin ito, 3-1. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay yun nakikinig ng salita at inuunawa ito. Na siyang talagang namumunga, ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. So, mabuting lupa, malambot na, wala nang nag-araro, di ba? Bago maitanim, ano po yung ginagawa ng nagsasaka? Nag-aararo, di ba? Nag-aararo, yung baka ginagamit, makina ginagamit. Kasi po, ito po yung wisdom ng magsasaka. Pag matigas yung lupa, kahit gaano kadaming bini, ihahasik, walang kabuluhan, walang silbi. Sayang. Kaya bago maihasik po yung bini, nag-araro muna. Tapos pag may bato, tanggal yung bato, yung tinig, tanggal, para maging malambot. Para maging malambot yung puso, yun po yung handa ng puso. Para dumating po ano po? Para dumating sa akin yung faith. Okay. Maraming tao po ay hindi po naligtas dahil tabing daan pa sila. Batuan pa sila. Okay? Tinikan pa sila yung kanilang puso. Kaya nakikinig lang, nakikinig. Buti nga nakinig po sila. Ibig sabihin na binigyan sila ng chance. Mas maraming pang tao sa paligid po natin, hindi pa sila nakinig. Hindi pa sila kasama sa itong 4 na lupa. Hindi pa po sila nabinigyan ng chance na makinig. Pero kahit sa mga nakikinig, so konti lang po ganitong mabuting lupa. So, nakikinig po sila at inuunawa. Inuunawa, kaya 100 bunga, yung 60 bunga, yung 30 bunga, yung bunga. Ano pong ibig sabihin ng bunga? Okay?
Mayroon pong dalawang uri ng bunga. Isang bunga po ay bunga ng evangelism. So, meron din pong naligtas sa pamamagitan ko. Isipin po natin kung sino po ang naligtas sa pamamagitan ko mula nung ligtas ako. Mula nung ligtas ako ay isang bini. Okay? Sino ang naligtas sa pamamagitan ko? Sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, sila po yung bunga. Meron din pong isang uri ng bunga, yung bunga ng Holy Spirit. Yung mga changes sa ating mga ugali, yung Galatians chapter 5 verse 22, yung bunga ng Holy Spirit, love, joy, peace, long-suffering, faithfulness, goodness, mga gentleness, so patient. Mga siyam na bunga ng Holy Spirit ay kailangan lumabas po sa ating ugali. Okay? So, ito po yung dalawa po. Yung salvation by grace through faith. Okay? Nakabukas na po yung switch sa inyong puso o madilim pa. So, wala pong brownout sa Bible. May kuryente na. Okay? Yung biyaya, kuryente ng biyaya. Yung daloy ng biyaya. Yung water supply, nandyan na po. Minsan, naputol yung pipe, may bara sa pipe, yung tubo, may bara sa tubo, naputol yung wire, nasira yung switch, kaya hindi pa dumating sa akin yung faith. Pero sa mga kapatiran po dito, dumating na po sa atin yung faith. Naliwanagan. Alam na natin kung sino tayo, sino ako sa harap ng Diyos. Kung gaano ka mahal ako ng Diyos. Kung gaano kahalaga ako ng Panginoong Jesucristo. Kaya magmula ngayon yung buhay ko sa mundong ito ay hindi na para sa akin, kundi para sa Diyos na nang mahal sa akin at nagbigay ng kanyang buong yung buhay. Okay? So, yung tanong po natin, ano ang isusukuli? So, ano ang isusukuli po natin sa kanyang pagmamahal? Okay. Ano ang ibibigay po natin sa Diyos sa kanyang pag-ibig? Ano ang gagawin ko para sa Kanya? Yun po yung tanong po ng isang Kristiyano. Okay. Kaya sana po yung mga bagong ligtas sa nakarang Bible Seminar ay tuloy-tuloy po kayo sa iglesia kasi dito po lumalago po yung ating pananampalataya. So, manalangin po tayo. Banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po sa inyong pagbibigay ng mensahe sa amin. Salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon na makinig po kami ng inyong salita. Salamat din po sa inyong paghanda ng puso po namin para matanggap yung salita mo. Hindi po namin alam kung ano ang dapat naming gawin sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Turuan niyo po kami ng tamang daan na dapat naming lakaran sa aming buhay, kung ano ang dapat gawin sa aming natitirang panahon sa mundong ito, kung saan dapat kami manatili, Panginoon. Ipinagtiwalaan po namin ang lahat ng bagay sa inyong makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.